Hapon po sa akin lang, parang galit sa akin ito po na. Hindi ba ito naligtas eh. Ayun. Uli, magandang hapon po sa mga. Are you happy this afternoon? Alam niyo po, sabi nga nila, it's good to be home. Walang bang pinaka-the-best na lugar po din, lugar po sa amin kayo. Tinatulong po ang gawain ng Panginoon. Bilang gawain ko din bilang pamilya. Gusto ko yung mga kapatid, ano po, yung nabis ninyo. Sabi ko lang, pumayat ako sa buko. Saan ang Gcash lang? Basta pumayat ka. Ay, naubos na po. Salamat po muli sa pagpasal. So much po sa pribileyo sa pagkataon po na pagbahagi ng salita po ng Diyos. Onting reward na po, ano po sa gawain po sa Tanay. Salamat po sa inyo po patuloy na pagtuwang sa gawain po noon at patuloy po ang gawain ng Panginoon nagpapatuloy at unti-unti ito po lumalabas sa biyaya po ng Panginoon. Right now po yung ating mga kapatiran ay try na din natin lumabas every Saturday makasama sa pag-abot po ng mga kadalawa sa Panginoon. Please continue to pray for us po as we continue to minister po sa lugar po ng Tanay. Aming po panalangin ay by the end of this year 2025 ay magkaroon tayo ng mga candidate for peace. Also po, isa rin po sa amin na pag-usapan rin po sa roon at mailabas ang gawain po doon. Ano po, no? So, pray nyo po, may mga pray akong lugar po sa especially sa bayan ng gusto ng Tanay para po ay mas maging accessible po yung ating lugar po na panambahan po doon. Ano po, no? At kung gusto po bisita, ay welcome po kayo po doon sa Tanay. Ano po, kung gusto nyo po mag-Superman, ano po, ay welcome po doon sa gawain. Ano po. Sige po, tayo po gawin lahat bilang pagkalan sa salita ng Diyos. And let us open our Bibles, the book of 1 Thessalonians chapter number 5. Our message for this afternoon, an exposition and exhortation on our Christian foundation. An exposition and exhortation on our Christian foundation. Sige po, tayo po bumasa ng mga talata ng itong oras ito. Ano po? 1 Thessalonians chapter number 5 po. Ayan. Meron pa ako natitirang 45 minutes. Ano po? And 2 hours. Ano po? Para ating mapag-aralan sa salita po. Sige po, medyo tulisan pa lang po, no? Sapagkat meron po tayong schedule. Ano po, doon po sa Victoria. At i-praise the Lord for this opportunity po na may representa ang ating paggawain na ito, no? Sa tuwing tayo po nangangaral ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians chapter number 5 po. Let us have our responsive reading from verse 4 down to verse number 24. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4 to verse number 24. Okay, nandiyan na po kayo mga kapatid. Basahin ko muna po verse 4 kayo po ang verse number 5 and then so on and so forth hanggang marating po tayo sa huling talata is verse number 24. 1 Thessalonians chapter number 5 and verse number 4. But ye brethren are not in darkness, that they should overtake you as a thief. Ye are all the children of light, and the children of day. We are not of the light, nor of darkness. Therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep in the night, and they that drunken are drunken in the night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation. For God hath not appointed us for wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as so see. And I beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over in the Lord, and admonish you. And esteem them very highly in love for your sake, and be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, and warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. See that none render evil for evil unto men, but ever follow God's truth, both among yourselves and all. Rejoice evermore. Pray without In ceasing. everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. When shall escape? Despise and prophesying. Hold always, hold fast that which is good. Abstain from all appearance of evil. And every God peace sanctify your holy, and bring God your whole spirit and soul and body, to preserve your place unto the coming of our Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po tayo, verse 24. Faithful is He that calleth you, who also will be. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po muli, O Diyos,
sa pagkakataon na yung aming dinagong Panginoon sa lugar na ito. Salamat o Diyos sa katapatan, Panginoon, ng iyong pong simbahan, ang mga kapatiran po, Panginoon, sa Macedonia Baptist Bible Church, Panginoon, sa panguna ng iyong pong likod, Pastor Ronald, together with his family. Thank you for their steadfastness and their faithfulness sa iyong pong gawain. Nawa o Diyos, pagkakataon din po na kayo po makapag-aaral ng iyong pong mga salita sa ilang pong mga minuto at oras, Ama. Nawa kayo po iyong pong tulungan, Panginoong maunawaan, Panginoon, ang napakahalagang pundasyon ng aming pong pananampalataya. At kayo, Panginoon, manatiling sa mga pundasyong ito na iyong pong pinagkatiwala sa amin. Salamat din po, O Diyos, sa pagkakataon na maibahagi ang iyong pong salita. Iyong pong gamitin ang pong instrumento, Panginoon, maumpis ang iyong pong kapaglingkod. At ayan, Panginoon, na mensahe mo siyang mapakinggan, Panginoon, sa oras na ito. Kayo po ang siyang kumilos, Holy Espiritu, kayo po ang siyang mangusap sa bawat mga kapatiran, Panginoon, na makakapakinig ng mensahe sa oras na ito. Ito po ang maitaas, ito po ang maibaba o Diyos. Ito po lahat muli ay ang ating sound panalangin sa pangalan ng Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Sige po, kayo po ay makakaupo na. Okay, an exposition and exhortation on our Christian foundation. Okay? Kami na mga pa sa ating po binasa, sabi po dito, okay, 1 Thessalonians chapter 5 speaks about Paul reminding and encouraging the Thessalonians or the Thessalonican believers about our core foundation of our faith. Kami na mga kung niyo po pag-aralan po ang konteksto ng 1 Thessalonians chapter number 5. It was Paul reminding the believers in Thessalonica about this, what they call in verse number 2, the day of the Lord. Okay? Na kung saan ang sabi ng Apostol Pablo sa verse number 1, sa ipo niya, "But of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night." And even naman right now sa ating po kapanahoran ngayon, we all to believe and we do understand na ito po yung mga huling araw namin naman. Okay? At yung mga alis po, mga kapatid, na may mga tao, especially po sa mga tao hindi pa nakakilala sa Panginoon, na para bang aligaga, na parang sila po'y takot na takot, na parang sila po'y nababahala sa mga bagay na kung saan po nangyayari po sa ating pong buong sangkatauhan. But kami naman, there is a good thing that we could see from this signs of this bagay po na nangyayari po sa ating minamahal, na kung saan bilang tayo po yung mga mananampalataya, kapaligtaran po ito ng nasa po na mananampalataya. Okay? In other people, it means it would give fears in their hearts, but to us, mami naman, it is our very hope. Ito po ang ating pong pinakapag-asa, mami minamahal, bilang tayo po yung mga mananampalataya. Ano po? Okay? Sa mga minamahal, alam po natin, we don't understand na bagamat ang mga maki po ito ipaparating, isa po ang tiyak. Meron tayong kasiguruhan na kung tayo man po'y abutin ng pagbabalik ng Panginoon o kung tayo man po'y abutan ng kamatayan minamahal, tiyak ang destinasyon ng ating pong buhay. We have that assurance and we have that assurance of our hope that our soul would be with the Lord someday. Kaya nga minamahal, sabi ng Apostol Pablo, ano po mga minamahal? Ayan, salamat po. Ayan, okay. Narating naman. Alam ko sa bakit ang cute na cute yung boses ko. Alam po. So, kung na kami naman po, we have a sure foundation that yung ating sa walang hanggang ay tiyak, kami naman. Alam niyo po, nakakalungkot na nakita natin nung nagdaang mga linggo muli ang mga tao na talaan na naman ang kamatayan ng Panginoon. Ang nakakalungkot na mga taon-taon yung gusto na namamatay. Diba? Pero salamat sa Panginoon na mahal ang ating Diyos, minsan namatay pero hindi habang buhay namatay. Diba? He is alive and He is doing well in our lives, mga minamahal. Kaya po naman sana po, kung meron man tayong dahilan para tayo po magpatuloy sa gawain ng Panginoon, at kung meron man po pinaka-core foundation ng ating pong pananampalataya, lahat ng ating ginagawa ng iyong pagpaglilikod sa Panginoon, ang iyong pong pagbibigay sa gawain ng Diyos, ang iyong pong pagsuporta sa mga misyon ng minamahal. The very core foundation of it is because of our hope that we are saved in Christ. Kaya mga minamahal, alam niyo po, walang dapat ikabahala ang mananampalataya. Wala tayong dapat katalungan ng bakit po kasi bagamat hindi man maging ganun kaganda ang ating kalagayan dito sa unang minamahal, pero tayong tiyak na tahanan sa langit. Kaya natin, John chapter 14 verse number 1, ang sabi po ng Panginoon, "Let not your heart be troubled.
robot, you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Could you imagine that, paminamahal? Yung pag-asa mo, hindi lang po sa pag-asa, kundi yung nagbigay sa iyo ng pag-asa, naghahanda pa ng lugar na para sa iyo. Okay? Na kung saan paminamahal, marami po mga tao hanggang ngayon nag-aaligaga na makapagtayo ng mga sariling mansyon na kung saan matatapos. Sila po yung nagpapagasa sa napakaraming mga libong salapi at milyong mga salapi na isang araw naman pwede po yung mawala lahat. Pero bagamat wala man tayo malaking mansyon, wala man tayo po maraming sasakyan maminamahal, wala man tayong nipak na salapi maminamahal, meron sa atin ay sitong butas. Okay? Pero isa lang po ang tiyak maminamahal, we have our hope, that is sure and steadfast, that we will be with the Lord. Okay? It is Paul's message of relief. Okay? Ito po yung mensahe na tayo po dapat i-comfort. Okay? But also, it is also a message of readiness. Alam mo? Hindi lang po ito mensahe para tayo po i-remind and i-encourage na tiyak ang ating pag-asa. Yes. Pero sa minamahal, ito rin po yung paghahanda sa ating minamahal upang bagampanan din natin yung ating ministeryo. Okay? That is our point number 2. Bilis. Okay? So we have our hope. Therefore, that message of readiness given by the Apostle Paul reminds us also that we have our ministration and we have our mission. Hindi mo pa pala minamalaykay patungo ng langit pero hindi mo gagawin ang buhay na makalangit. Alam mo, ano minamahal? Diba? Ang hirap ituro sa mga tao ang daan patungo sa langit kung ikaw mismo hindi mo ginagawa, hindi mo binabuhay ang buhay makalangit. Kaya mga minamahal, napakahalaga po bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Yamang tayo po'y nakatanggap na mensahe ng kapayapaan ng kaligtasan ng minamahal. Trabaho din po natin upang ang ibang mga tao na wala pa kapayapaan, magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. We have this message, kaya nga po minamahal in verse number 9 and verse number 10 ng 1 Thessalonians chapter number 5. Yun yung pong sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 9 and verse number 10. What does the Bible tell us there? For God hath not appointed us to what? To what? Hindi tayo pinagkalooban ng Panginoon ng daga. Okay? God had not appointed us to what? Mami naman, could you imagine that? How great blessing is that na ikaw, dapat sanang patungo sa kapahamakan ng minaman. Dapat sanang tayo po'y karapat, dapat sa puot ng Diyos sa minaman. Ngunit sa biyayo ng Panginoon, wala sa kadaliman, inilipat tayo patungo sa kaliwanag ng minamahal. From being a children of disobedience to being a child of God. Alam mo? From being a children of the devil to being a son of God. Therefore, ang sabi ng Bible in verse number 10, who died for us, whether we wake or sleep in what? We should live together with Him. Alam mo? Aren't you glad? Hindi ka ba masaya minamahal? At hindi ka ba excited na isang araw makakasama natin ng Panginoon? Diba? Hindi. Mas excited ka na pa makasama si Jesus Christ. Bahay ba? So, excited naman. Alam mo? Kasi, excited naman ako. Kaso nga lang, yun lang nga mga kapatid. Meron tayong agampatan. Kasi kung ako sa minamahal ng ating kaligtasan ay pagtungo sa namin sa langit. After that, diretso na tayo sa buhay na walang hanggan. Pero pa sa bakit buhay pa rin tayo? Kasi nga, meron tayong agampatan. Always remember naman, every blessing comes with a great responsibility. Okay? Bawat pagpapala, bawat mga kaloob ay meron pong kalakit na responsibility. At ang ating pong responsibility naman na nakalagay po dito sa verse number 11 down to verse number 15. What does the Bible tell us there, mga minamahal? Ano po sabi ng Biblia? Wherefore, comfort yourselves together and what? And edify one another even as also you do. Kaya nga po meron tayong makakarama minamahal. Dito po sa pagkakataon tayo po yung pinapakaralan ng salita ng mga minamahal, nire-remind tayo ng salita ng at ine-edify tayo upang bagapan natin ng tama yung ating ministeryo. Yes. Kaya mga minamahal, sana po every time na meron pong pangangaral ng salita ng Diyos, every time na si Pastor yung mangangaral po sa inyo, every time na mga preacher yung mangangaral po ng salita ng minamahal, huwag na huwag niyo pong hayaan na masayang yung pagkakataon na hindi tayo mapapakinggan. Alam ko mga minamahal, ito pong oras ito, yung mga hindi ba lang na oras. Hindi so po, unholy arm. Madalas, maraming sa minamahal, yung mga mata ay parang mga duyan na sinusway up and down ng mga talumok ng mga diablo. Pero mami na may remind nyo mga sabi mga kapatid, kailangan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos.
hindi tayo kailanman titibay at hindi magiging buo ang pagkagamit sa atin ng Diyos kung hindi natin maunawaan ang ating purpose. Alam mo, in our salvation, it is pure, it is secure, and it is sealed. Therefore, having been reminded of our salvation, let's be reminded also of our exposition and exhortation concerning our mission and administration. Ano pang sabi ng mga kapatid, balik po tayo doon sa ating pumbinasa. So 1 Thessalonians chapter number 5 and in verse number 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and what? And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Verse 14. Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, be patient toward all men. Yan po yung ating po message namin. We have a great ministry. Kaya ang aking po encouragement sa inyo, mga minamahal, huwag lang po nating nilalak-lak na ministry. Di ba? Pag anong ministry mo? Ano lang ako taga-sundo lang ako. No, it's a great ministry. Ano lang ako surveyor lang ako. No, it's a very great ministry, mga minamahal. Tayo, mga kapatid, ang bawat ating ginagawa ng minamahal, may kabahagi tayo po para sa Ebanghelyo. We have a great part, mga minamahal. That's why, let's do our part. We got saved and we're going to heaven. But always remember, our service to God could be a great help and testimonial so that others could be saved also. Amen. And I remind you, our ministration and mission to the wicked sinners. Meron po tayong ministeryo sa mga taong mga kasalanan, mga minamahal. Bilang tayo din po yung dating makasalanan na naligtas sa biyaya ng Diyos. Yes. Ezekiel chapter 3, verse 17 to 19, mga minamahal. Sige nga po mga kapatid. Okay? Habang tayo po yung mapatuloy po mag-aral, still I have a 1 hour and 30 minutes. Ngayon ka na nga lang po, tagaligtan na yan, haba pa. Okay? Ezekiel chapter 3, verse 17 to verse number 19. Ang makakakita po, may Gcash, palakpak. Okay? 3:17 po. Sige po. Pakibasa po. Son of man, I have made thee Bilis na ang gagawin pa. man unto the house of Israel. Therefore, the work of thy mouth will be warned from me. Verse 18. Thou shalt surely die, and thou witnessing not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require. Then verse 19. Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. Kami naman going back with these verses that we have read. Here's the truth, kami naman. The Lord has commanded Prophet Ezekiel to be the prophet and the preacher in those Israel people. But yet, kami naman, ang sabi po ng Panginoon, you are set as a watchman. So, ano po ba yung watchman? Ako narinig niya po, sorry, yung watchman na yan. Pero kung watchman, kami naman, mahilig manood ng mga pelikula, may mga magandang pelikula, yung mga sinaunang pakikibaka. Ano may mga magandang palabas? Yung mga sinaunang. Para kung alin ko sila nanonood ako ano. The Lord of the Rings, okay, ano ba yan? Ring of the Lords, ay, baliktad pala yun. Okay, Harry Potter, or may, papasin kami naman, meron po doon sa pinaka-entrance gate noong castle, dalawang malaking poste. Hindi po yung Meralco. Okay? Yung po ay po sa kung saan meron po dalawang watchman. Okay? O, ito, watchman na yung po ang kanilang trabaho. Their work is simple. Okay? So, simple lang pala. Kaya ko yan. Sige, tingnan natin ha. Ang trabaho nila, magbantay 24/7. That's their work, mami naman. Okay? At ang responsibility ng mga kapatid, nasa kanila ang pananatili ng kaligtasan at kaayusan ng labas at loob ng kaharian. So, di ba yung king dapat po nandiyan? Yes, he has the responsibility for the administration of the kingdom. Pero yung wasyo namin naman, binigyan po siya ng responsibility para mapanatiling ligtas yung loob at labas ng kaharian. Bakit, Pastor? Anytime po naman na meron pong aatakin kalaban galing sa kabilang bayan o kabilang bansa na gusto silang sakupin, ang trabaho po nila, meron po silang malaking doon, parang trumpet na parang galing sa sukay o ng kalabaw o ng elephant o ano man, mabiring malaking gong na tambol na kayo po patutugtugin anytime na meron pa parating na kapahamakan.
And when they sound it, it is a warning message. Amen. Na kailangan maghanda ang kaharian sa pakikipaglaban o pag hindi kaya, tatakas tayo. Naku po yung point na minamahal. Now, kung nakita ng watchman yung kapanganib, pero hindi niya ginawa, pumasok itong mga kalaban at tinapos ang lahat ng buhay doon sa kaharian, wala sa hari ang sisi. Tama. Nasaan? Nasa watchman. And the same principle na minamahal, I want to share to you ngayon pong oras sa ito. You are and we are a watchman. Tayo po'y tagapagmasid ng mga tao na wala po sa Panginoon. Pero po, hindi mo naman pag pwedeng si BBM masasabi sa kanila kaya yung maligtas. No. The president cannot tell the people that you need to be saved. The congressman cannot tell the people you need to be saved. Maliban na lang nakuligtas yung congressman. Pero po, maliban na lang pwede niya ay forward. Mga minamahal ko lang, ito mga kapatid niya yung pumoras sa ito, mga minamahal ko sa Panginoon. Ang trabaho nating mga mananampalataya, bigyang babala ang mga tao wala pa pagkakilala sa Panginoon. No matter what their status in their life, mayaman man yan, yaman po'y kilalang tao o hindi, yaman po'y isang simpleng nila, minamahal, o estudyante, nanay man yan, tatay man yan, we have a responsibility to reach these people and tell them that Jesus only saves. That's our responsibility, minamahal. Ang mahirap, may responsibility tayo, pero hindi natin ginagawa. Yes. Hello po. Meron tayong trabaho, pero hindi natin ginagampanan. Ang hirap noon, naghahal ka naman ng tao para trabaho, pero yung trabahador, tutunganga lang, kanya na yan. Hello po. Nakoy po yung aking po pinuputo mga minamahal na yung oras sa ito. Ang trabaho mga kapatid, yes, ligtas tayo. Pero hindi mo kapatid, yung hindi ligtas, sasabihin yung hindi ligtas, kailangan di maligtas daw. Paano nga silang bulag eh? Paano silang patungo sa kapamakan? Sino magsasabi? Yung nakakakita. Di ba? Yung kumay mo minamahal, ano yung experience kayo pinakata kayo ng mapapahamak sa bangin? Di ba? Pag nakakita ka na mapapahamak sa bangin, ano gagawin mo? Tulapin mo? Ayaw. Okay lang yan. Bahala dyan. Di ba? Yung ako lang sabihin gano'n eh na, bahala sa sa'yo. Hindi naman gano'n eh. Di ba? You will do anything or everything that you can para mailigtas yung tao. Pwede kang sumigaw, o pwede kang humingi ng tulong para sa iba. Ano ko yung iba minamahal? You will do the best, the every means that you can para po yung tao maligtas sa kapamakan. The same also na minamahal. Ano po? Una-una mo, pastor, ligtas ako. Patungo ako ng langit. Anong trabaho ko? Ang trabaho ko, abutin yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon upang sila na napapahang minamahal, maligtas, magkaroon ng katiyakan ng buhay. That is our job. That is our responsibility. And you must do it! Ano po? Pastor, hindi na kapaliwanag lang. Ano po mga minamahal? Ang responsibility. Trabaho po natin yung mga minamahal. Hindi pa pwedeng si Pastor Ronald lang. Hindi pa pwedeng si Brother Peter lang. Hindi pa pwedeng si Brother Elmer lang, mga minamahal. Kung alam mong ligtas, katrabaho natin yun. Inamas mo sabihin, hindi na kailangan ng ilang theology sa Bible School o certificate yan para lang masabi mo yung kaligtasan. Simple lang naman, kung alam mong ligtas ka, you have all the capability to say it to other people that they need to be saved. Kailangan ko pang lumabas at lumuway isang paguslo para tumabaho tayo. Kailangan mo si Pastor Ron tumayo dito sa bintana ng pulpito, mag-gagawin sa pasinya. Kailangan mo gano'n si Pastor? No. Kung nakuha mo naman ang salita ng Diyos, the Word of God is enough for you to do the Word of God. That is our responsibility, mami naman. Amen? Okay, minus 20, 2 hours na. Okay? Our ministration to the wicked sinners, our ministration and mission to the wayward saints. Dito mga minamahal, balik po tayo doon. In verse number 20 and chapter number 3 ng book of Ezekiel, hindi ko natapos doon. Yun niya po sabi ng Bible. Ezekiel chapter 3, verse number 20. Ezekiel chapter 3 and verse number 20. Ano pong sabi ng Bible? Again, when the righteous man that turn from his righteousness and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, and he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be what? Remembered, for his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man, that the righteous sin not, and he that not sin, he shall what? Surely live, because he is warned, also thou hast delivered thy soul. May I remind you once again, brethren, beside these wicked sinners,
we have also our responsibility and mission for these wayward saints. Ano po sa yung wayward? Yung naliligaw na kapatid sa Panginoon. Yes. Ano po? Ulitin ko. By the time that the Lord question came, what is thy brother? What is the answer came? Am I my brother's keeper? Negative ang konsepto. Pero gusto kong baliktawin natin at ibalik small is natin yung tanong ngayon. Am I my brother's keeper? Am I my sister's keeper in the Lord? Ano po? Dapat lang. Walang ibang magmamalasakit sa kapalit sa Panginoon. Tayo po na mga kapalit sa Panginoon. Walang ibang magmamalas sa kapalit sa Panginoon. Kundi tayo po na kapalit sa Panginoon. Totoo na mahalan tayo patungo sa langit. Ano po? Pero sa langit, wala pong division ng grupo. Diba? Ano ka? Bisaya ka? Hindi ko na bisaya lang dito. Ano ka? Ilocano? Balik ka mga Ilocano? Awan. Hindi ka naman minamahal. Lahat tayo po. Kaya nga ito, ating minamahal. Ito po yung buhay na makalakit. Pinapractice natin dito. Kaya minamahal habang ngayon pa lang, naman minamahal yung salita ng Diyos, trabaho natin, na yung mga kapatid na nangihina, yung mga kapatid na nalalayo sa kalooban ng Panginoon, ibalik natin. Let's man out and bring them in. Ano po? Hindi naman pa minamahal eh. Hindi na nga tayo nakakapagdala, tayo po yung nagiging dahilan para malayo sila. Ano po? Tama po ba? Tatamaan tayo. Mga kapatid, urutin ko, yes, opo, we are all sinners. We fail. Nagkukulang tayo. Sino ba naman perfecto? Wala mong perfecto, pangalan lang yun. Yet, it's not perfect. Pero may naman, alam niyo po, we have a perfect God and we have a righteous God. We have a merciful God that gives us this opportunity to minister to our fellow brethren. Na kung saan, minsan kasama natin na ngayon, medyo lumalamlam sa ating pananampalataya. And the Bible is clear, Galatians chapter 6, verse number 1. Diba? Sabi niya, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual. That's sabi ng Bible. Restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Trabaho naman na i-restore yung mga kapatid na nanalayo sa gawain ng Panginoon. O gusto man yung sa mga kapatid that this church should be what? A church that is not a museum for righteous, but this church should be a hospital for the sick and needy to be healed. Yung mga ating trabaho namin na mahal, kaya po, diba po? Sabi ba kayo? Trabaho natin po ito na abutin ng mga kapatid sa Panginoon. May nangihina, encourage mo. Kamusta ka lang? Buhay ko ka lang, bata ka. Ayun, tulog lang. Diba? Isang pumal lang, sis, brad, kamusta ka na? Miss ka lang sa gawain. That's a very good thing. Diba po? Di ba yung ngigita, ito mga kapatid, akala natin yung ushering, parang wala lang. No. That's a great ministry. May mga pangalaman naman yung mga member dito, papasok dito, may problema. Hindi pa ba yan sa Bombay? Hello? Iniisip yung bahay sa kuryente sa lahat ng bagay. Kasi makikita ka, good morning, brother. Yung problema niya, nakakalimutan kayo, sabi ko, worship nga pala ngayon, hindi mo dapat malungkot at masaya ako. Kasi si brother masaya, di ba kami may problema? Naku, yung way po. Pupunta yan dito, malungkot, may problema, may bayarin. Tapos ikaw, para din mo lang kung saan pupunta yung buhay mo. Kamusta ka naman dyan? Ay, one bala ko sa buhay mo. Alam mo, bayarin din siya. Hindi na, yung sabi ng sinuno, nung kapitbahay niya para makautang siya. Nakuha pa yung po niya minamahal. We have this great ministry. Yung simple pagkamay mo lang, di ba? Kakamayan mo yung kapatid sa Panginoon, very ministry. Diba? Kamusta ka na? Amen, praise the Lord. Bumalik ka. Diba? Nakuha pa yung po niya minamahal. Trabaho natin, encourage at maging daluin ang pagtibay ng kapwa mananampalataya. Our mission and ministration to the wayward saints, but also we have our mission and ministration to the ministering people. In the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 11 and 12 to 13, ang sabi ng Bible, and we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Mga kapatid, panginoon po ito. Ang mga misyonaryo at ang pastor, yun po ay biyaya ng Diyos sa atin. Ano po? Ulitin ko. Hindi ko tinataas sa pastor na ang inyo pong likod kasi kulang kami sa akin. Hindi ko gano'n. Okay?
Pag-uwan natin tayo minamahal ngayon pong oras na ito, hindi may alis sa kalotohanan na nakakilala tayo sa Panginoon. Pero hindi may alis sa mga kapatid, may ginamit at pasoronan para tayo po'y madala sa Panginoon. May ginamit po ng mga missionary para tayo po'y madala sa gawain ng Diyos. Alam mo, trabaho din natin, tuwangan din natin yung mga nag-minister sa Panginoon. They have their own battles, mga kapatid. Si Pastor Aaron, pogi lang yan, gwapo lang yan, pero may problema din yan. Di ba nakakailangan din niya ng Gcash? Mga kapatid, may naman yung mga sa mga kami po, we have battles, we have unseen battles in our life naman, na kung saan, hindi namin pwedeng iharap sa inyo. Di ba? Ang hirap naman si Pastor Aaron, malungkot, design po nito mga kapatid. Pero kung di ba po, babayad na kami ng upang. Di ba po? Sa tingin niyo, mga encourage kayo? Hindi ba sabihin, basta tama natin, tingnan natin ito. Naku, iba-iba minamahal. Kaya may mga pagkakataon, kahit mayroong problema, magpapatuloy sila. Kasi nakuha nila, sila po'y tinawag ng Diyos. Na kung saan po trabaho natin, alalayan, kilalanin, tuwagan natin sila. Ulitin ko. There times na ang pastor at ang mga likod ng Diyos, kinakamusta kayo. Tama? Di ba? Bibisitahin kayo, kakaukitat kayo, i-text kayo, tatawanan kayo. Minsan pa nga, bubal ka, madaling umaga, pag bulat mo lang mata mo, nagmumug ka pa. Pastor! Ano ba lang? Mga kapatid, bakit? Kasi nagmamahal sila sa inyo. Kinakamusta ka nila. They want to know your estate. Gusto nilang malaman ang inyong kanilang kaya. Pero, bakit na rin natin? When was the last time you talk to your pastor and you say, Pastor, kamusta ka? When was the last time you say, Pastor, pinagpapalito na? Diba? Sabi, I pray for you. When was the last time sinabi mo sa pastor mo, Pastor, salamat. Diba? Sa pangangaral mo. Diba? When was the last time you say, Pastor, ano yung Gcash number mo? Hindi mo kami after kami namahal. Before kami doon, alusok lang. Pero kami namahal mo naman yung mga kapatid. It's not about the money. Hello po. Kasi kung saan mo lang minamahal ang pera, eh sana lang kami. Diba nakasali pa sa ng tawag ng tanggalan? Ako ibo-ibo na minamahal. Kasi kung usapan ng mga kapatid yung profit, ang dami naman pwedeng para magpa-profit eh. Diba? Ako na klase yan. Praise the Lord. Drop Lord. Drop Lord. Pwede na kung gusto namang yun eh. Pero meron naman kasi namin na salita na yung sampi lang higit na mahalaga sa lahat. Kaya with or without support, we will continue on. Pero ito siya naman na tayo po ng mga anak ng Diyos, hindi pa pwede makakatulong sa mga likod ng Panginoon. That's why we have missions. That's why we have pastoral care. Amen? Maraming na kayo. Mga kapatid, trabaho ko na, ministeriyo po natin yan. Amen? So we have this ministration to the wicked sinners, wayward saints, and to the ministering people. But also we have this what we call the order of our ministration. Or what I call ministration order. Basta ano ba yung punto ko? Yung pag-asa natin at yung ating ministeryo, mawawalan po yun ng kabuluhan kung hindi po nakasaay sa ating buhay. Digo, yung ating pag-asa at yung ating ministeryo, mawawalan ng kabuluhan kung hindi nakasaay sa ating buhay. What do you mean, Pastor? Sa mga kapatid, I always tell this truth. Everyone or anyone could have the right label, but not with the product. Pero pwedeng lahat magkaroon ng tamang titulo pero hindi ng produkto. Okay? Saan po may point? Here's a good example. Sino may dito mag-grocery? Grocery. Anong wala tayong pag-grocery? Pero yung saan pag-grocery kayo? Tapos sa may. Yung paalala. Okay. Madalas tayo may tayong grocery. Madalas kung sino yung grocery, yung mura lang. Yung mga maligay madali. Kaya dali ang gusto yung grocery. Okay? Pero hindi mga kapatid, hindi ba awkward, bibili ka ng sabon? Ang brand ng sabon nakalagay Ariel. Pero pagbukas mo nakalagay Downy. Parang, ano yun? Nagsipot ka may namahal. Okay, now, so what's your point? Mga kapatid, ang daling sabihin sa mundo na we are Christians. Tama? Ang daling sabihin sa mga tao, we are a member of Macedonian Baptist Bible Church. I am a believer. I am a Baptist. I am proud to be. Pero baliktad yung buhay natin. Pero po, uulitin ko, hindi kayang tapatan ng kahit anong magagarang damit at takin ng Biblia yung buhay, ibinubuhay natin 24/7 sa harapan ng mga tao, sa harapan ng Diyos.
Kaya mga minamahal, meron po tayong ministration order. Bakit? Kasi nais ng Diyos, naka-order ang ating buhay, hindi sa ating sarili, kundi ayon sa salita ng mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, let all things be done decently and in order. Napakalaman na dapat nakasaayos po ito lahat. Ang ating pamumuhay, ang ating pananalita, ang ating pananampalataya, lahat po dapat nakaangkla sa sinasabi at nakalagay sa salita ng Diyos. Paano yan, Pastor? I call this the right treating of. Ano ngayon? The right treating of. Ano po yun, Pastor? Number 1, the right treating of people. Okay, the Bible is clear, sabi ng Bible. Diba, I beseech you therefore, brethren, verse number 15, warn them that are unruly, that's why we go so willing. Comfort the feeble-minded. Let's say, feeble-minded, ito yung mga tao na kung saan hindi pa gano'n talaga kataas sa kanilang pangmanawa. Okay? Ano trabaho mo? Ano trabaho mo, Pastor? Trabaho mo silang turuan, akayin para sila tumibay. Amen. Okay? Comfort the weak, di ba? Kasi bakit minamahal, ulitin ko po sabihin sa inyo, hindi pare-pareho ng antas na ang ating paglago. Yes, as our prayer, minamahal sa mga anak ng Diyos. Lahat tayo dumating sa kalaruan at pagtibay sa pananampalataya. Pero minamahal, hindi ba sa katotohanan na hindi talaga pare-pareho ang antas sa ating paglago? Yes. Yung paglago ni Brother Dennis story. Brother Dennis, hindi paglago ni Pastor. Okay, yung paglago ni Brother Ever, hindi paglago ni Pastor Ronald. Okay? May kanya-kanyang panahon at may kanya-kanyang kalagayan paano tayo palaguin ng Diyos. That is one thing true. All of us, the Lord wants us to grow. Pero yung po naman minamahal, yung paglago, hindi mo pwede ipatay sa kalaguan na meron siya. Nakakasipa lang sa agad, mag-preach ka, kung bilang nakakasipa lang yun, ha? Ano po? Nakuyo po niya minamahal. We ought to treat people right. Di ba? Babaligtas, na-late lang. Mabilang na-late pa. Tanggal ka na! Tanggal na kaligtasan mo. Kaligtasan mo. Mayos pa sa langit. Nakuyo po yung minamahal. Killing aside, yun naman yung minamahal. Pag hinalagyan natin sila ng bear, okay, o ng burden na hindi talaga ako pero sa kanilang kagayahan. Ano na ito, Pastor? Trabaho natin, i-guide natin sila. Amen. So, the right treating of people. That's why you need patience. Yes. Alam mo, patience is a simple word, yet still maraming tao hirap sa bagay na ito. Tama? Di ba? Mga kapatid, Sunday morning po, maaga po tayo 8 o'clock, dumating 9. Hindi nagigil ka. Mga anak kayo ng mga tiyak. Mahirap yun. Nakuya po niya, may naman, nalit na agad yung jumbo. Alam mo, ay naman, lahat tayo kinakailangan ng pasensya. Kasi hindi lahat pare-pareho ng order na paglago. That's why we need to be what? We need to bear one another's burden. Hello? Yes. Our treating to people, our treating to our personal situation. Hello? Kami naman, ulitin ko, may kanya-kanya tayong kalagayan ng buhay. Yung pagsubok ni brother, hindi pagsubok ng sister. Yung pagsubok ng sister, hindi pagsubok ni ma'am. Okay? Pero kami naman, isa lang ang mundo dyan. Ang gusto ng Panginoon, lahat tayo matuto, tumipay, at sabi nga, mag-grow yung ating pananampalataya. Yes. O gusto naman, mga kapatid, walang gusto ng tumipay na walang testing. Okay? Ang hirap na rin, nakawasa ka ng 9-11, ano yung sabihin, alam ko ba yung 1+1? Hindi ko nga alam yun, ano ba yun? Diba? Napaka parang out of this world, gagraduate ka ng isang kurso, tapos hindi mo alam kasi, bakit? Walang testing. Walang examination eh. Gano'n naman naman sa ating pananampalataya. Minsan ang Diyos dadaanin tayo sa ating mga personal sitwasyon para itrato mo ito ng tama. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, rejoice evermore. Ano sabi? Rejoice evermore. That's why, ladies, that's your shampoo. Rejoice. Okay? Rejoice evermore. Kasi mga kapatid, di ba? Basta ang hirap maging masaya pag wala kang pera. Yes. Totoo. Ang hirap maging masaya pa sa pinag-aaway tayo mag-asawa. Basta ang hirap maging masaya pag may utang pa ako. Basta ang hirap maging masaya pag may sakit sa aking pamilya. Yan na nga po eh. Minsan dadaanin tayo ng Diyos sa ganong kalagayan kasi gusto ko makita ng Diyos, teka, gusto ko marutunan hanggang saan ang natutunan mo. Dahil na hindi naging mo sa Ronald, may devotion, may preaching, titignan ko ngayon kung ano ang natutunan mo na. Alam po? That's why God allows this personal situation for us to be tried of our faith. Amen? Pagkakaroon, may namahal, yung trato din natin sa problema. Alam po?
Because of our personal situation, therefore, there are problems. Tama? Okay? Kaya nga, ang problema naman, minsan yung mga nanampalataya, mali ang trato sa problema. Diba po? Para kayo kilala ko eh. Di ba yung kakilala ko eh, nagkaroon ng problema, umiiyak, pinabayaan sila ng Diyos, nagugutom daw sila, tapos pilihan ko ng pagkain, kaldereta. Sa bulot na linggo, gawin na naman. Umiiyak sila, pinabayaan ng Diyos, nagugutom, tapos sabi sa akin, Pastor, kain ka muna ng lechon. Sabi ko, umihira, kaldereta, lechon, nagugutom pa yan. Ano po ito? Mga kapatid, minsan ang problema, hindi naman talaga problema. Mali lang talaga ang trato natin sa problema. Ano po? Minsan maliit ang problema, lalakihan mo. Yung konting gusto, hahabaan mo ng gusto. Eh talaga mahihirapan kang harapin yan. Pero kung yung problema tatatuhin mo ng tama, minamahal with the word of God, with the help of God, doon tayo nakakita ng solusyon. That's why we ought to treat our personal situations right. We treat our prayers and praise right before God. Ano sabi ng Bible? Pray without ceasing. Hindi sisihin, ha? Ceasing. Okay? Sabi ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. Concerning you, may alaman yung mga sabi, mga minamahal, kung ulit ko naman sabihin, mahalaga ang panalangin sa buhay pananampalataya. Diba? Ito dapat tayo, mga tapatan tayo. Sino ba po ito nakapag-pray sa oras? Personal prayer time. 30 minutes. 15 minutes. 1 minute. 5 minutes. 5 minutes. 1 second. Kaya 5 minutes. 5 seconds. Marami sa dito, 5 seconds. Amen agad. Diba? Lord, thanks for this. Amen. Diba? Gusto ba mas yung panalangin? Yung kinuha mo yung pandesal? Sinusok mo sa kape? Lord, dahil ng dati. Dating naman. Naman yung nakakalungkot eh. Minsan, ang trato natin sa panalangin, mababaw na lang. Ano po? Ito mga kapalit. Real talk. Mababaw ang tingin mo sa panalangin, pero ang gusto mo, yung pagtingin ng Diyos sa panalangin mo malalim. Yun na mahirap. Tapos mag-expect lang, bakit mo yan? Wala akong blessing. Hindi na nga punto eh. Hindi mo tinatrato ng tama yung pakipag-usap sa Panginoon eh. Tapos maghahanap ka ng blessing. Hindi mo si Lord Ferry. Diba po? Tatay mo minaman, ang Panginoon, ang Panginoon, He is the Lord. Diba po? He is not your genie. Yun yan pa naman ilagay sa loob ng katakurin, sabi mo, labas ka na genie. Eh, tatlo mong kahilingan. Sports ka, yung red. Hindi ganun mga kapatid, tatawa na ang Panginoon. We should treat God rightly. Ano po? And therefore, if we want to treat God rightly, therefore, we ought to treat that what? Prayer, the only communication with the Lord na minamahal, rightly. Dapat itrato natin ng tama ang pananalangin. I want to challenge mo sa minamahal sa mga kapatiran. Always treat prayer meeting right. Diba po? Ano kami na? Luti ko, treat prayer meeting right. Amen. Dami natin, morning. Afternoon. Right. Prayer meeting, most neglected service in the church. Diba po? Yet, we want blessings of the Lord. Yes. Nakay po ito kami naman. Kaya naman sana po mga kapatid, itrato natin na tama yung pananalangin. Kung naman nanalangin na Lord, salamat po sa gabi nito. Amen. Alas 9 ng umaga. Kung minsan ako yung prayer, dahil ko pa yung prayer, vigil lang. Silent. Silent hila. Mga kapatid, itrato lang tama ang pananalangin. Alam ko minamahal na mapabot tayo. Alam ko lahat po tayo may dinadaan ng mga trabaho, gawa yung minamahal. Pero wag po sana maratapos ang bawat mga gabi, bawat mga araw na hindi tayo magpapasalamat sa Panginoon. Prayers and praise right, mga minamahal. Persuasion of the Spirit. Ano po? Ano sabi ng Bible? Quench not the Spirit. Huwag mo po gawin yung pagkilisod ng Espiritu. Every time na tayo may kinakausap na Brother Espiritu minamahal sa pangangaral, wag na wag mong itutulak yung hindi naman dapat itulak. Di ba? Preaching, para sa iyo eh. Ikaw yan tayo. Para sa kanya, para sa kanya, ikaw yan tayo. Pinapasa mo pa. Yung iba naman hindi pinapasa, yung iba matrix. Uy, ako yan. Uy, sa kanya yun. Ano po? Kaya mo na isang araw, ikaw na mag-isa. Ikaw talagang minuto ng pastor, sayang wala sila. Yun ang mga kapatid eh.
minsan may pagkilos sa banal na Espiritu, ayaw pa rin natin tanggapin. Alam po, minsan tinatawag na Diyos, ayaw pa rin. Lord, di pa ako pwede. So, sayang kita. Alam po, mga kapatid, hindi mo na kailangan ng Holy Spirit, ang kailangan mo Holy Spirit. Pag alam mo, ang salita ng Diyos ng Holy Spirit, ito kinikilos, para kayo gumawa na para sa Panginoon. Unang patayin yung pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? Medyo sa mukha na niya, pati yung sakay, parang tsokolate na. Okay? Medyo maalat nga lang. Okay? Therefore, we ought to treat preaching right, mga kapatid. Diba po? Salamat sa Panginoon naman, we still believe on an old-fashioned preaching. Diba? Hindi binibaby ang kasalanan. Binabago. Sa biyaya ng Diyos. Diba? We still believe on that old-fashioned preaching. Minamahal preaching ngayon. Wala sa mga simbahan, 15 minutes, 30 minutes. 15 minutes tulog ang member, 5 minutes nag-iinin na. Diba? Mas mahaba yung kantahan kasi doon sa preaching. Diba po? Mami naman, salamat sa Panginoon, we have this biblical preaching. Ibalik isang oras, ibalik 2 oras, at least lahat tayo natututo ng salita ng Diyos. Hindi ka tinabahan sa unang point, may pangalawang point. May pangatong point. May sub-point pa. Every sa matindi. Wait, invitation, ako yung pupunta na nabahin. Ano punta pa, sir? Wala kang kawala. Kasi nais sa Diyos, mabago tayo, may ayos tayo, tumipay tayo sa Panginoon. Amen. Tapos sabi naman, yung old preaching, right? Ano po? Right there? Kung tutulugan. Ginagawa mo ko nalabay eh. Di ba ginagawa nalabay sa pastor eh? Sige na pastor. Amen. Tapos pag isin mo, amen, last na, last point na. Wala naman pala, simula pa na. Patay ka bata ka. Diba? May own, this is the word of our administration. But also last but not the least, amen, pastor, last na. The exposition and exhortation about our distinction. Mga kapatid, tanahan niyo po ito. Hindi ba yan sa katotohanan? Ang pagiging Kristiyano, nakamarka na yan sa buhay natin. Ang pagiging Baptist, markado na yan sa atin. Ano po? Aren't you glad that you are a Christian? Aren't you glad that you are a Baptist? You should. Ano po? Magpag-imbalog tayo. Bakit ginahawakan natin yung mismong puro sa salita ng Diyos? You know, we uphold our standards and we should keep these standards high. Ano po? Salamat sa naman na mahal, we still believe on that King James version of the Bible. Diba? Ang hirap mag-pituro sa'yo, yung Pinoy version, yung Pinoy Bible, as Kristo in a preach. You know? Siya ay pinagtripan. Mayroon parang may pag-uso sa bakla eh. Nakalimulit po na minamahal. Pasalamat tayo sa po na minamahal, pero pa rin tayong purong salita ng Diyos. Diba? Saan nakakita? Binabasa mo lang yung salita ng Diyos, nakikita mo sa screen, brownout lang ngayon yan. Minamahal ba? Isinusulat mo pa sa notebook mo, sa cellphone mo, tapos may devotion pa doon sa GC. Alam po, tapos pinamention ka pa doon sa live at ayaw makinig. Tapos sisin ka lang, sabi mo, nanood na ako, 5 seconds, ayaw ka na. Alam po, mami na salamat sa Panginoon, we still play on that distinction on how we treat the Word of God. Alam po, upholding our Christian standards with the Word of God. Upholding our standards in our fashion. Ito, yung ating paruto, yung ating passion bilang mananampalataya. It is nakakabaihan. Diba? Padahan kita ko yung ang gaganda ng inyong mga damit. Diba? Para kayo pupunta sa Sagana. Para kayo pupunta sa mga mamahaling mga restaurant. Diba? Kagalang-galang. Diba? Kasi may makakita ng mga kabayan ako sa kagalang-galang manapit. Karespeto. Ano po? Ano mas gusto niyo? Babaeng ganito? Wala na dito, tanggal dito, wala dito, nabitin ba dito, anak ko sa jeep. Gusto niyo ganyan? Ano po? Tapos pagdating na, sabi niya, bastos ka! Mga kapag ulit ikaw pinamahal, alam niyo po, kung ang mahalaga sa inyo, ang inyong pang sarili, ingatan niyo. Ano po? Ang modesty, hindi lang pang Sunday, dapat yan everyday. Malamit ang ilang mga, hindi mo sinasabi na kunin yung protina, pastor, ang modest ko. Bira mo, ano, white lady nun. Pagka naman naman, yung malamit kayo
kayo na may kaayusan. Ano po, gagalangin, respetuhin kayo. Makikita yan, bless dyan na yan. Ano po? Pero actually, mahirap kayo maminamahal eh. Yung cellphone niya, panay balutin nyo. Dapat nyo, ay yung balutan para kayo sumang... Sumang lumpia. Ano po? Diba? Pero kung mahalaga, balutan nyo, ingatan ninyo. Kasi yung kagandahan ko na mukha dapat nakikita sa inyo. Diba? At yung inyong mga sarili, yan po yung nakahanda ko kay dalaga para yan sa asawa mo. Kung kayo po yung mga asawa, para yan sa mga mister ninyo. Tapos mga babae, lalaki naman, kala nyo ha? Mga lalaki, we ought to stand as men of God. Amen? Men? Digo, you ought to stand as men of God. Diba? Mga lalaki kayo eh. Say may mga lalaki. Diba? Diba? Lalaki kayo. Diba? Yung mahirap kami na mga marami sa mga young people, mga kabataan, takot kayo pasalit, takot sa Diyos. Diba? O, nakatago. Diba? Nag-lipstick, nag-lipstick, nagpa-foundation, nag-blush on. Diba? Basta tago mo foundation, ipot ang foundation, tago mo yung bulto, tago mo yung blush on, mga lalaki yun. Ano po? Diba? Mga kapaglulitin ko. Bilang mga lalaki, dapat kayo ang kakitaan ng kaibahan at pamamuna sa inyo mga tahanan. Diba? Wala ka bang pamilya. Basta binata pa ako yun nga, tinitrain ka na ng Diyos ngayon para maging leader na magiging tahanan mo. Hindi na mahirap eh. Patayo ka pa lang eh. Stand up, stand. Stand up, stand. Teka sa mga mamrat. Diba pa mo? Mga kapatid, you ought to create yourselves of prayer. Diba? We need this uncompromising morality and integrity. Diba po, mga tatay, mga asawa. Mga asawa, mga tatay. Mga may asawa. May anak ka man o wala. Ay mo tatandaan. Iisa lang dapat ang SIM card mo. Iisa lang ang cellphone mo. Dapat alam ni Jesus ang password mo. Mga kapatid, ulitin ko. Kahit gaano pa kasagwa ang itsura natin. Pero pag hindi ako pumasok sa isipang puso ng tao, walang sagwa. Wala po. Kaya nakaingatan natin ating mga sarili. Bakit? Kasi mawawalan tayo ng kapangyarihan. Paano pagmanahan ng simbahan? Paano pagmanahan ng ating mga pamilya? Paano tayo magiging good example ng ating mga magiging mga anak? At the next generation, alam po? Diba? We ought to stand for the integrity and morality of our family. Mga kababayan, kayo po ang modelo ng kahinahunan at kapakumbabaan. Amen, you ladies? Amen. Ayaw kayo, pastor! Kaya po mga minamahal, diba? Huwag natin kakaligtaan yung ating distinction. Diba? Is our distinction minamahal. It may seem foreign sa iba, pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. And last but not least, number 4, our Master. Lahat po ng aking po binanggit mula una, pangalawa, pangatlo, magiging walang kaguluhan kung hindi natin iaalay sa ating Panginoon. The Bible is very clear. Faithful is He who calleth you, who also will do it. Dapat siyang tumawag sa atin at dapat siyang gaganap nito. Therefore, we have this mighty God. Therefore, we ought to do these things. We ought to live by this sa minamahal as our core foundation. Kaya remind you once again, it is our exposition and exhortation on our Christian foundation. I hope and I do pray na nawa sana po sa biyaya ng Diyos, tayo po'y natuto ng kanyang mga salita. So,